Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang special arrest na mangyayari kay Bato de la Rosa kung lumabas ang arrest warrant ng ICC. Wala. Ah, ibig sabihin, hindi itatratong special si Bato. Ano yung ginawa kay Duterte? Nung unang lumabas ang arrest warrant ng ICC, ganun din daw ang mangyayari kay Bato. O kahit kanino man na mai-issuehan ng warrant of arrest. Ah, ah, Lininaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ngayon ang standing policy ng gobyerno pagko-cooperate sa ICC sa pamamagitan ng Interpol. Yung ginawa ng ICC na humingi ng tulong sa Interpol at yung Interpol naman ay humingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas at ng cooperate ng gobyerno ng Pilipinas, ganon pa rin daw ang mangyayari. Kumbaga yung special treatment na hindi mo nadadalhin sa ICC, dadalhin mo na sa lokal na korte. Ulad ng sinasabi nila, Amy Marcos na dapat daw ganun ang ginawa. Pagkatapos na maaresto dapat, si Duterte daw dapat dinala muna sa lokal na korte. At pagkatapos ang lokal na korte ang mag-order na extradite ito sa ibang bansa o sa dahil. Ayon kay Lucas Bersamin, hindi. Dalawa kasi ang options, extradition, korte ang magdidesisyon. Pero yung surrender, ibig sabihin pagka-aresto, diretso nang isusurrender doon sa ICC, pangalawang option yun. Executive ang magdi-decide doon, hindi korte. At yun ang ginamit ng gobyerno, yung pangalawang paraan. Kaya ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sana yun pa rin naman ang gagawin nila. Hindi special ang magiging treatment kay Bato. O paano yan, Bato? ah, kaya siguro si Bato hindi aattend sa suna ng Pangulo sa July 28. Kasi baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Duterte, naalala nyo? Ay di ba pangkagaling ni Duterte ng Hong Kong? Kala ni Duterte, pagkagaling niya ng Hong Kong, pwede pa siyang muwi ng Davao. Kasi may bulipalitan na noon nalalabasan na ang arrest warrant ng ICC. Kaya lang iniisip nila, huhulihin siya sa bahay niya sa Davao. Pagka ganun ang ginawa, handa sila doon. Pagka-aresto sa kanya, datalin siya sa korte. Lalabanan nila sa korte ngayon. Kaya ang problema, hindi naman ganun ang nangyari. Ang nangyari, pagbaba ni Duterte, sanaiya, hinihintay na nila Torre kasama ng Interpol. Pagka-aresto, diretso surrender na. Transfer na sa Interpol, dala na sa ICC. Yun yung ano. Walang nagawa si Duterte, walang nagawa yung mga abogado niya. Ganon din daw, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mangyari kay Bato. O sino man naman may i-issuehan ng warrant of arrest. Pagka may tumating na warrant of arrest, aarestuhin. Hindi nadadaan sa lokal na korte, diretso pa rin. Kung anong ginawa kay Duterte, ganon din ha. Ganon kalinaw ang paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So walang special arrest, walang special na treatment. Kaya yung iniisip ni Bato na dahil nagsagawa na si Amy Marcos ng investigasyon at ang findings ng nasabing komite ay hindi raw nasunod ang tamang procedures, wala. Yun ang sabi ng komite ni Amy, pero as far as ang executive ang concerned, hindi. Para sa kanila, tama yung ginawa nila. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hanggat walang dinig o hanggat walang linalabas na desisyon ng Korte Suprema na mali nga ang ganong procedures na dapat dalhin muna sa korte bago idala sa ICC, kapag wala pang ganong pronouncement o desisyon ng Korte Suprema, hindi wala pang mababago. Sino man daw nalamahan na maging subject ng warrant of arrest ng ICC at hingin ang tulong ng Interpol at ng Interpol naman ay hihingi ng tulong sa atin, sino man yon, ganon pa rin ang gagawin, walang special arrest. Nirereklamo daw ng kampo na nila Bato na mali yung ginawa kay Duterte, hindi na dapat maulit yun, hindi. Uulitin pa raw yun. Yun ang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi para sa kanila, sa Malacanang, tama yung ginawa na yon. Naaayon yun sa batas, naaayon yun sa konstitusyon.
Ngayon, may petition doon sa Korte Suprema na kini-question yon. Sabi ng petitioner mali daw yon. Ay wala pa namang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing mali yun. So hanggat wala pa yon, tuloy pa kung ano man ang dating ginawa nila. Basta, ang malinaw, walang special treatment. Walang special arrest. Kaya si Bato, alimbawa, abang nandun siya sa batasan. Wala siya sa Senado. Nasa batasan siya kasi nandun yung SONA. Pagkatapos lumabas ng arrest warrant ng ICC, nandiyan na naman ang Interpol, nandiyan na naman si Torre, baka paglabas siya sa batasan, arestuhin na kagad siya. Pagka-aresto sa kanya, ituturnobe makagad siya sa ICC. At tulad ng ginawa kay Duterte, yun ang ayaw mangyari ni Bato. Kaya siguro, ang mangyari nito, lagi na lang si Bato nasa Senado. Kasi magtatago siya doon. Kasi sabi ni Kisis Cordero ko protektan niya. Si Bato. Paano yan? Di hanggang doon na lang siya, hindi na siya lalabas doon. Kasi anumang araw, anumang oras, maaaring lumabas ang arrest warrant ng ICC. Nalalaman na lang yan pag i-arresto na. Hindi naman ina-anunsyo yung paglalabas ng arrest warrant Si Duterte yata na-arresto March 7 pero yung arrest warrant yata lumabas March 7. So March 11 inaresto si Duterte, March 7 lumabas. So mayroon ng tunog na mayroon ng warrant of arrest, siguro nakarating na sa Interpol, siguro nakio-coordinate na rin ang Interpol sa autoridad ng Pilipinas pero hindi gumalaw kagad. Ang gobyerno ng Pilipinas, hinintay yung pagkakataon na wala nang kawala si Duterte at ang pagkakataon na yon ay yung paglanding doon sa NAIA galing ng Hong Kong. Wala nang naduwa sila Duterte. Walang nagawa. Mangyayari din daw yung kabakay Bato. Ganon din daw ang mangyayari. Kahit pag-aanong sabihin na mali yung ganon yung ginawa kay Duterte, hanggat hindi galing sa Korte Suprema ang nagsasabing mali yun, para sa ikotibo, sa Malacanang, ama yung ginawa nila na ayon sa batas, na ayon sa procedures, sa prosedimiento, kaya wala silang nakikitang pagbabato. Aarestuhin si Bato, walang special arrest na mangyayari. Katulad pa rin ang ginawa nung dati. Patay. Patay si Bato. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog